Magandang araw ho sa inyong lahat mga kababayan. Ako po si JDB, ang inyong abang lingkod. Okay, so pag-usapan natin ngayon, eto pong si Bato de la Rosa na nako, na mukhang na bad trip na naman eh. Alam niyo ho, ah, sabi rito ni Senator Bato de la Rosa, sa aking stint, 5 years as a senator, wala pa akong na-experience na yung ibang senador ay kino-question yung hearing ng isang committee na gustong ipahinto na. Alam nyo, dapat ito internal na to eh, di ba? Hindi na itong ginangaw-ngaw ni Bato de la Rosa eh. Oh, sabi niya. Hindi pa hindi ipa-imbita itong mga resource person na to. Ngayon lang ako nakarinig. Sana respetuhin nila yung pagiging chairman ko ng aking komite. Dahil nirerespeto ko rin naman yung pagiging chairman nila ng kanilang komite. Okay, so paraphrase natin. Ah, ang ibig sabihin dito, hayaan ninyo na maimbitahan itong mga unlimited resource person na binabanggit ni Jonathan Morales. Okay? At ngayon lang ako nakarinig, ibig sabihin, konsintihin nyo na lang ako, pabayaan nyo na lang ako sa trip ko. Diba? Tama, abutin po tayo rito ng Pasko. Baka hindi pa. Abutin tayo rito. Ang mangyari rito sa kanya, katulad ng nangyari po dito kay Gordon, na pinatagal ng todo-todo yung investigasyon sa Farmally. Ano ho nangyari doon? Because of in aid of re-election, ito naman po, in aid of destabilizing the minds and beliefs of the Filipino people towards our President, PBBM. Tama? Maliwanag naman kasi na yung kanyang ginagawang pagdinig, talaga naman pong mali-mali eh. Saan ka ba namang nakakita na hindi naman porket ikaw ay isang senador, ikaw ang committee chairperson, babaliwalain mo na yung mga standard, yung norms pagdating diyan sa mga mga ebidensyang mga resource person, puro hearsay. Wala yung direct knowledge. Paano ka makakagawa ng isang panukala? 'Di ba? Halatang-halatang wala po talaga siyang planong ganon. Katunayan, minadali niya ito, hindi niya dinaan sa proseso. Dinaan niya sa motu proprio, although limited yun. Maraming mga bagay na dapat idaan sa motu proprio at mas importante kaysa rito. Anong nangyari? Ginamit niya yung eligibility para gawin ito, yung kusang loob. At siya na ang nagde-determine ng validity ng mga resource person, ng mga ebidensya, ng mga testimonya. Na dapat sana ay nabubusisi pa ng maigi ng mga staff. Di ba? Ng Senado. Wala. Ayaw niya. Nagbida-bida. Dahil bahagi si Bato de la Rosa, halata naman eh. Di ba? If we interpret itong kanyang aksyon, bahagi siya ng grand plan na oust PBBM. At sinisimulan nila ito sa pagsira sa paniniwala ng mga tao para bumagsak ang pagsuporta natin sa ating Pangulo. Kaya kahit na fake news, papatulan, makapanira lang. Lalo na't alam niyang hindi po siya pwedeng habulin dahil siya po ay isang senador at merong immunity. Ganon din yung kanyang mga resource person. May mga immunity sila. Hindi sila pwedeng papanagutin sa kanilang mga sinasabi dyan na mga paninira. Diba? So na-bad trip po siya rito sa Senate President. Na-bad trip siya rito kina Jinggoy Estrada. Halata naman. Diba? Kaya tawa-tawanan na nga siya ni Jinggoy eh. Tapos na-bad trip siya rito kay Cheese Escudero. Kasi unang-una naman, yung mga pumuna sa kanya, ito po yung mga abogado, mga taong nakakaintindi talaga ng mga panuntunan. Kaya ang problema, kulang ka na nga sa nalalaman, o tragis, ayaw mo pang sumangguni. Ayaw mo pang makinig kung kailan ka
pinagsabihan. Eh, ano tawag sa'yo dun, 'di ba? Sobrang tigas ng ulo nitong si Bato de la Rosa. Sabi pa niya, ayan oh, sa aking stint 5 years as senator, wala pa akong na-experience na yung ibang senator, na yung ibang senador, kino-question yung hearing ng isang komite. Ibig mo sige, sakyan po natin 'tong trip yung sinasabi niya ngayon. Sakyan natin ito. Hindi ka ba nahiya? For 5 years matino ka, mag-hearing, tapos ngayon kupal ka. Tama, kupal eh. Oh, iiyak na 'yan. Sabi niya, wala pa akong na-experience na yung ibang senador ay kino-question yung hearing ng isang komite na gusto ipahinto na. Ah, hindi na paimbita itong mga resource person na ito. Ngayon lang ako nakarinig, sana respetuhin nila yung pagiging chairman ko. Anak ng baka. Pagpatuloy na nirespeto yung pagiging chairman mo, ako nakiniwala naman po kung nirerespeto yung pagiging chairman niya eh. Pero hindi po nangangahulugang dapat kang konsentihin, 'di ba? Mali na yung ginagawa mo. Common sense na lang eh. Bakit ka papatol sa hearsay? And common sense din naman. Walang direct knowledge, walang direct participation. Dininay na ng PIDEA yung existence sa kanilang opisina. Itong isa pa, ah, ang papel po nito ni Morales ay bilang isang investigador. Tama po? Bilang isang investigador. Pero bakit ang nakapirma siya doon sa papel? Ano yung pinirmahan niya roon na kung maalala nyo lang, ano po yung pinirmahan doon nito ni Morales? Kung naalala nyo. Nakita ko sa inyo. Sige, paki-comment. Okay? Ano yung kanyang pinirmahan doon sa pre-ops documents na yon? Yan, eto. Anong nakalagay doon na posisyon niya po? Diyan sa pre-ops na yan. Hindi nyo maalala? Eto oh. Di ba ang sinasabi niya? Ako po ay nag-imbestiga lang. Di ba? Nilapitan ako ng confidential agent at tinanong ko siya. Tama ho kayo. Team leader. Eh di ba investigador siya? Bakit hindi po investigator? Bakit team leader? Dapat ito ma-question din ito sa Senado eh. Di ba? Bakit team leader ang pinirmahan mo? Eh ikaw ay investigador. Oh, sabi nga niya diyan sa papel na yan, investigador siya. Tapos meron siyang superior. 'Di ba? Hmm. Ito bang mga to, na-question ba ito? Naisipan ba tong questionin ni Senator Bato de la Rosa? Hindi. Ha? Nakafocus ang utak niya diyan po sa puncher hole. Yan. Puncher holes na yan. Yung dalawang butas na yan. Diyan lang nakafocus yung isip niya. Tapos siya pa yung madi-disappoint. Wow. Ibang klase rin naman talaga, no? So, bad trip po siya sa kanyang mga kasamahan. At po darating namang Lunes, 20, Diyos mio, nakahanap siya ng butas, ng paraan. Sabi nga kapag gusto, may paraan. Kapag ayaw, di ba, maraming dahilan. Yung dahilan para hindi na ituloy, di ba? Kasi kailangan naman pong yan, si Francia yung team lead nila. Tama po kayo. Thank you, Juvie. 'Di ba? Pero siya pumirma ron, 'di ba? Kaya siya sinita kasi kinakailangan naman pong i-preserve ng kanyang mga kapwa senador ang kanilang institusyon ang hindi sila mukhang tanga na pinagtatawanan na lang. Kung si Senator Bato de la Rosa sanay ng pinagtatawanan. Nakakahiya bilang dating bilang isang mista, 'di ba? Bilang isang dating PNP chief. Tapos nung naging senador naging komedyante. Tapos bukod sa naging ng komedyante,
ginagawa pa niyang ano rin, komedya ang Senado. Sinusundan yung yapak ni ano eh, no, ni Raffy Tulfo eh. Ngayon, tahimik si Tulfo. Basang-basa na sa kapalpakan eh. Paniniwala kasi nitong mga to, mas matatanggal si PBBM sa posisyon. Kaya gustong-gusto niyang ituloy ito. Ito maniniwala lang po ako talaga na ito seryoso. Maniniwala ako kay Senator Bato de la Rosa na hindi siya bahagi ng Grand Plan oust PBBM. Kapag sa Lunes nakuha niyang murahin ng PI, huwag niyo sabihin hindi siya marunong nun. Pag hindi niya nakuhang murahin, etong si Morales. At paliwanag niya sa taong bayan na hearsay ang mga daladalang kwento nito ni Morales. Meron pa siyang ang problema dito, 2 against 1. Ikaw talaga tatamaan dito. Diba? Maniniwala ako hindi siya kabahagi. At ipopromote ko pa na iboto natin po ito. At ako boboto ko rin siya. Gawin niya lang yan. Tignan natin. Ay nako. Ewan ko ba? Kaya nga sabi ni Mike Abe, no? Sa mga DBS, ito. Sabi ni Mike Abe. Ito, tanong natin. Mike Abe, ano ho ba ang inyong masasabi dito sa itong hearing na ginagawang ito at itong pangangatuwirang ito ni Bato de la Rosa? Pasok. Uy. Mike Abe. Aray ko. Di ba? Kabobohan yun. Yun. Okay? So iwan muna natin yan. Bato de la Rosa. That is my challenge. Parating nyo po yan. Mga Digonian vloggers. Parating nyo sa kanya yan.